Hello Math Lovers! Welcome dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to find the next term of an arithmetic sequence. So magpipresent po ako ng different examples kagaya po ng integers with positive and negative integers. At magpipresent din po ako ng arithmetic sequence na decimal numbers at decimal numbers with negative. At magpipresent din po ako ng examples about fraction. So, paano nga po ba i-identify or hanapin yung kanyang next term? So, yan po yung aking papaliwanag step by step. Okay, so let's start with number 1 example. So, for number 1, we have the arithmetic sequence 16, 4, negative 8, negative 20, and blank. So, ano po kaya ang next term after negative 20? So, tignan po natin yung ating arithmetic sequence. Ito po ay decreasing. Ano po? Kasi 16, 4, pababa po siya. So, paano po malalaman yung next term dito? Kailangan po nating i-calculate po muna itong common difference bago po makuha yung next term. So, paano nga po ba i-calculate itong tinatawag nilang common difference sa ating arithmetic sequence? So, ganito lang po yun. Subtract po natin yung terms ng arithmetic sequence from right to left. Okay, for example, ito po, negative 20 minus negative 8. So, ilagay po natin dito mo sa may kabila, sa may taas. So, negative 20 minus negative 8. So, ito po, negative 20, then minus negative 8. Ito po yon. So, kapag ganito po, na minus negative na ganyan, ito pong magkasunod na ito, magiging plus po yan. Kaya ito po ay magiging negative 20 plus 8. And what is negative 20 plus 8? Yan po ay negative 12. So, lagay po natin dito yung kanyang common difference. Dito po banda, lagay po natin. Yan po ay negative 12. Okay, next po ay isubtract po natin ito ulit. Next, negative 8 minus 4. So, lagyan ko po. Yan, negative 8 minus 4. Lagyan po natin ulit dito. Negative 8, then minus 4. And what is negative 8 minus 4? Madali lang po yan. Pareho pong may negative, just add po. 8 plus 4 is 12. Yan, then copy the sign negative. So, that is negative 12. Okay, so negative 8 minus 4 is negative 12. And then next po, ay ito pong last, 4 minus 16. Lagay po natin sa baba sa computation. So, ano po yung 4 minus 16? Okay? So, in short, may subtract lang po natin yung 16 minus 4, that is 12. And then, mas maliit po yung 4, kaya yan po ay negative. Kaya yan po ay negative 12. So, notice here, negative 12, negative 12, negative 12 po ang lahat ng kanilang difference. Kaya po tinawag na common difference. Okay, kapag po ang common difference ay negative 12, iyan po ay decreasing. Ano po? Kaya sabi ko po kanina, yung ating pong sequence ay decreasing. Now, since meron na po tayong common difference na 12, paano po ito magagamit? Yan, para makuha po yung next term. Itong negative 12 po na ito, ay i-add lang po natin ito pong last term dito. So, negative 20. Then, i-add po natin yung negative 12. So, what is negative 20 plus negative 12? Since pareho po silang negative, i-add lang po natin itong 20 and 12. What is 20 plus 12? Yan po ay 32. At copy yung sign nilang negative, kaya negative 32. So, yung next term dito sa ating arithmetic sequence number 1 ay negative 32. Okay, so about this number 2 example, so we have negative 8, negative 7, negative 6. And what is the next term after negative 6? Again, so para makuha po natin yung next term, kailangan po natin i-calculate yung kanilang common difference. So, i-try po natin, subtract natin from right to left. So, we have negative 6 and negative 7 from right to left. So, subtract po natin yan. Negative 6 minus negative 7. So, again, ito po ay minus negative, magiging plus po yan. So, magiging negative 6 plus 7. So, what is negative 6 plus 7? So, magkaiba po ng sign. Positive 7, negative 6. Subtract lang po yan. 7 minus 6 is 1. Then, copy the sign of the higher number. So, positive yung 7, kaya positive 1. Okay. So, yan po. Ang kanyang common difference ay 1 o yung difference ng negative 6 at negative 7 ay 1. So, actually, ito po ay arithmetic sequence, kaya dapat common difference yan. So, check po natin kung 1 din po ang difference ng negative 7 at negative 8. So, what is negative 7 minus negative 8? So, negative 7 plus 8 is equal to positive 1. Okay, so ang common difference po natin ay 1. So, positive 1 po siya.
Kapag positive po yung ating common difference, yung ating pong arithmetic sequence ay increasing. So, papalaki po ito. 8, 7, 6. Okay, pero negative siya, kaya papalaki yung number. So, dapat ano pong kasunod dyan? Yan po ay, i-add po natin yung common difference na 1 sa negative 6. So, negative 6 plus 1, that is equal to negative 5. So, eto, madali lang po ito. Check natin, 8, 7, 6, 5. Kaya 5 po siya. So, since negative na diretsyo, kaya negative 5 po siya. Okay? Okay, so about this number 3 example, so we have 0.07, 0.13, 0.19, 0.25. So, ano po ito? Increasing po kaya? So, 7, 13, 19, 25. So, increasing po yan. So, ibig sabihin, positive po yung ating common difference. So, calculate po natin yung common difference. Subtract po natin yung terms from right to left. So, 0.25 minus 0.19 is equal to 0.06. Tama po ba? Okay, lagay po natin dito. Check po natin sa pangalawa kung tama. 0.19 minus 0.13. Okay, yan po ay again 0.06. And then last, 0.13 minus 0.07, yan po ay 0.06. So, ibig sabihin, ang ating pong common difference ay 0.06. Ito po ay arithmetic sequence. Okay. So, positive po siya, kaya ang ating pong sequence ay increasing. Ano po? 7, 13, 19, 12, 25 rather. So, i-add lang po natin dito, 0.06 sa 0.25. Okay? And then, what is 0.25 plus 0.06? Yan po ay 0.31. So, ang next number po natin dito ay 0.31. Okay, so about this number 4 example, negative 0.65, negative 0.52, negative 0.39. Okay, what is the next number? So, ito po lahat sila ay negative. So, again, para makuha po yung next term, kailangan i-calculate yung common difference. So, subtract po natin from right to left, negative 0.39 minus negative 0.52. So, dito po natin lagay, negative 0.39 minus negative 0.52. So, again, ito po ay magkasunod, minus negative, so magiging plus po yan. So, yan ay po ay magiging negative 0.39 plus 0.52. Since magkaiba po yung sign, negative at positive, subtract lang po natin ito. Ito po ay magiging 0.13. So, 52 minus 39 is 13. And then, bakit po siya positive? Kasi mas malaki po yung 52 kaysa 39. Ano po? So, positive po yung 52, kaya positive po yung magiging sagot. So, yung difference po dito ay 0.13. So, check po natin ito. Negative 0.52 minus negative 0.65. Okay. Ito na po yan. So, ito po ay magiging plus ulit. Yan po ay magiging negative 0.52 plus 0.65. Again, positive negative, subtract po natin, that is 0.13. So, ang common difference po natin dyan ay 0.13. So, positive po siya, kaya yung ating pong sequence ay increasing po yan, kasi positive po yung common difference. Okay, so para makuha po itong next term dito, i-add po natin ito, 0.13. Yan, i-add po natin. Negative 0.39 plus 0.13. Again, sila po ay magkaiba ng sign, negative at positive. Subtract lang po natin ito. 39 minus 13, yan po ay 26. Pero siya po ay negative kasi mas malaki po yung 0.39 kaysa 0.13. At ang sign po ng 0.39 ay negative, kaya negative po yung kanyang sign. So, the next number here is negative 0.26. Okay, so about this number 5 example. So, ang given naman pong terms ng arithmetic sequence natin ay fraction. So, 1/5, negative 9 over 5, negative 19 over 5, negative 29 over 5. Pero, madali lang pong i-calculate yung next term dito kasi po, lahat ng denominators ay 5. So, madali lang po yan. So, subtract po natin ulit kung kunin natin yung common difference from right to left. So, try po natin. Negative 29 over 5 minus negative 19 over 5. So again, ito po ay minus negative, magiging plus po yan. Kaya negative 29 over 5 plus 19 over 5. So paano po mag-add ng fraction? Madali lang po kasi pareho po yung kanilang denominator. Kokopyan lang po yung denominator na 5 and then
i-add lang po yung numerator. Pero take note po yung sign. At yung negative po dito, yun po yung sign ng numerator. So negative 29 plus 19. So magkaiba po ng sign, negative at positive. So subtract lang po natin yung 29 and 19. And what is 29 minus 19? Yan po ay 10. So bakit po siya negative? Kasi mas malaki po yung negative 29 doon sa positive 19. So mas malaki po yung 29 sa 19. Ang sign ng 29 ay negative, kaya negative 10 over 5. Okay, so next po, ito pong next term, negative 19 and negative 5, negative 19 over 5 and negative 9 over 5. Subtract po natin. Okay? Dito po sa baba. So negative 19 over 5 minus negative 9 over 5. So again, ito po ay minus negative, magiging plus po yan. So yan po ay negative 19 over 5 plus 9 over 5. So again, pareho pong 5 ang denominator. Subtract lang po ulit itong 19 and 9. So what is 19 minus 9? Yan po ay 10. Kaya yan po ay negative 10 over 5. So bakit again negative 10 over 5? 19 minus 9 is 10. Mas malaki po yung 19 kaysa 9. Ang sign po ng 19 ay negative, kaya negative 10 over 5. Okay? Then next, last po ay negative 9 over 5 minus 1/5. Okay? Yan, ito na po. Pareho pong negative, negative 9 over 5, negative 1 over 5 kasi minus po siya. I-add lang po natin yan. So paano po mag-plus? I-add lang po 9 plus 1. Then, over yung common denominator, 5. So, magiging negative 10 over 5. So, ang common difference po natin ay negative 10 over 5 or negative 2. Kaya lang, gagamitin po natin yung negative 10 over 5 para makuha yung next term. Huwag po yung 2 kasi fraction po yung pag-aadan natin. Ano po? So, since ito po ay negative, ang ating pong sequence ay decreasing. Okay. So, para po makuha yung next term, i-add po natin yung negative 10 over 5. So, what is negative 29 over 5 plus negative 10 over 5? So, again, pareho pong denominator na 5, copy yung denominator, and then, pareho po silang negative, kaya i-add lang po natin. 29 plus 10 is equal to 39. And then, copy the sign, negative 39. Okay, kaya yan po ay magiging negative 39 over 5. So, yan po yung next term. Okay, so about this number 6 example, ililib ko po sa inyong activity. So try to answer ano po yung next term sa ating arithmetic sequence number 6. At yung sagot po ay nasa end ng video na ito. So pwede po ninyong i-post yung video na ito, calculate po ninyo, and try to check your answer kapag tama o mali yung inyong sagot. Okay, so salamat sa iyong panonood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel for more video lesson. Okay, so ito po yung complete computation ng number 6 example. So ang next term po natin dito ay 5 over 2. So kung nakuha yung sagot, congratulations. Kapag hindi, better luck next time. So marami pa po akong ipipresent na mga examples.